At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito na ang pangalawang kabanata ng ating kwento na pinamagatang Angels of Death sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Friend, sino yung kausap nila, Kapitan, at kagawad gusting sa opisina ni Kap? Si Ira Chinaco. Siya yung inutusan ni Senador Idol Jovino na makipag-usap kay Kapitan para ibigay yung pondo sa itatayong kooperatiba para makapagsimula na ang proyektong pangkabuhayan dito sa ating barangay. Ganun ba? Naku, matutuloy na ang plano nilang magkakaroon ng proyektong pangkabuhayan sa atin. Giginawa na rin kahit papano ang buhay ng mga tao. Lalo na yung mga walang hanap buhay. Oo nga eh. Pero alam mo, friend, ang daming kailangan pala para makapagsimula. Oo naman, friend. Kailangan na magtayo o bumuo ng kooperatiba. Lalo na itong livelihood seeding program. Negosyo-serbisyo sa barangay. Programa ito ng DTI para matulungan ang mga kapuspalad sa pamamagitan ng Barangay Development Councils. The DTI shall help capacitate barangay personnel to provide basic business advisory or information dissemination services to MSMEs in the locality. Nako, friend, dudugo ang ilong ko sa'yo. Tagalugin mo na lang. Hoy! Nasaan si Karyaw? Palabasin ninyo at mag-uusap kami. Palabasin niyo dahil kung hindi, gigibayin kong pinto ng opisina niya. Naku, kagawad Asya, wag kang papasok yan, May bisita si Kapitan, Karyaw! Lumabas ka riyan! Kundi gigibayin kong pinto ng opisina mo. Karyaw! Wag! Ay, aba! Napakabastos ng asyong na ito. Ha? Ang ingay mo? Hoy! Abnoy! Ahiste, Ambreng! Palabasin mo yung kapitan mo at mag-uusap kami. Kaya pala gustong-gusto niya ang proyektong pangkabuhayan dahil malaki ang pakinabang niya. Ay, hindi mo alam ang sinasabi mo kagawa. Anong hindi alam? Ito ang sayo, ha? Ayan. Sinuntok mo si kagawad Asya. Magkahinga. Ang bastos ka talaga? Dito ka pa umutot? Lumabas ka! Kundi mapapatay kita! Ay, layas! Layas ka! May araw ka rin! May araw ka rin! Bahala ng Angels of Death sa inyo! Ang baho ng utot ng kagawad na yon. Ang may panis na boro. Pweh! Ay, kahit pa paano kumikita tayo sa proyektong pangkabuhayan na ito, no? Mga kasama. Kumusta na kayo dito, mga kabarangay, sa gawaan ng pusa? Okay naman kami. Kung minsan mabilis, Sa kung minsan wakas, kumikita matumal. kami kahit pa paano. Kahit pa paano mayroon Hindi kami din, nagpapalipas ng gutom ngayon. Talaga. Uy, maraming salamat sa inyo, Kap. Dahil natulungan nyo kaming mga dating kapuspalan. Malakas ang binta namin ng puto, Kap. Oo nga. Ginagalaw ng puto kalasya, Pangasinan. Di ba, magkasama? Huwag lang kayo sa akin magpasalamat, kundi sa aming lahat na barangay official. Dahil hindi tayo magkakaroon ng proyektong pangkabuhayan na ganito, wala rin sila. Lalo na kay Kagawad Gusteng. Ay, alam namin yan, Kap. Pero hindi lahat kayo mapapasalamatan namin. Dahil yung dalawang kagawad, hindi namin sila nakikita. Hindi sila tumatalo sa amin Hindi dito. sila dumadalaw dito. Para kumusta lang kamustahin naman ang ang paggawa ginagawa namin ng puto. dito ay. Di ba, magkasama? Tama yan. Oo. Nakaw, hayaan nyo na ang mga kagawad na yan. Dahil pareho silang magkasarili. Oo nga. Gusto nila, sila lagi ang bida. Kapitan! Patuloy natin. Kapitan! Insyang, anong kailangan mo? May rireklamo ka?
May kung meron, dumiritso ka na sa barangay hall. Nandoon si Veronica. Tuta, naling Ipa-blatter mo kung ano man ang reklamo mo. Ay, galing na ako doon sa barangay hall, Kap. Reklamo yung Sabi ni Pineng, nandito ka. Kaya ako nagpunta rito. Salamat naman at inabutan kita. Bakit ako pang kailangan mong kausapin? gagawin po ito. Nandun naman si Veronica. Siya ang susulat ng reklamo mo sa blatter book. Hindi ako. At pagkatapos, ipapasumon ko ang mga nireklamo mo kung sino man yan. Kap, wala naman akong irireklamo, Wala naman pala bakit mo ako hinahanap? Lumayo ka nga sa akin. Baka gawin tayo ng chismis na may relasyon tayo. Sige na, layon mo ako. Layon mo ako. Kap, makinig ka muna. Ha? Kwan kasi. Gusto ko ring magtrabaho dito sa proyektong pangkabuhayan para magkaroon din ako ng hanap buhay, katulad nila. Ganun ba? Ang mabuti pa, ang kausapin mo, ang presidente ng kooperatiba. Siya ang bahala sa'yo kung tatanggapin ka o hindi. Dahil alam nila hindi ka makapagkakatiwalaan. Kap! Umaga na pala. Wala na si Karyo. Siguradong nandun na yon sa barangay hall. At malamang nagpapamasahin naman kay Veronica. Ay, appreciate ang Karyong na yon. Kahit anong gawin kong pag-aayos ng katawan ko hindi niya pinapansin. Mabuti pa si Jose dahil napapansin niya ang kagandahan ko. Minsan, nag-video call sa akin Parang masaya siya nang makita ko. At sinabing hindi raw kumukupas ang aking kagandahan. Pero itong si Karyong, hindi ako pinapansin. Kung wala lang akong takot sa Diyos, papatulan ko na ulit si Jose. Kaya lang, labag sa kautusan ng Diyos. Kung minsan naiisip ko tuloy na umanib na sa bagong pananampalataya na itinayo nila dating Vice Mayor ng Prussia. Ayon sa sinabi sa akin meron daw silang Angels of Death. Ay, kung may nagkasala, bahala na ang mga Angels of Death na gagawad ng parusa sa kanila. Ipapauna kong parusahan nila si Karyong. Ay, magpasalamat ka, Karyong, dahil makadiyos ako. Kung makademonyo lang ako, malas mo, talagang makikikabit na ako kay Jose. May nag-video call sa akin. Si Pastor Apolonio. Hello, Pastor! Kumusta na kayo? Oh, Sister Punyang. Si Pastor Apolinario ito. Nandito ako ngayon sa kaharian ko. Nakikita mo yung pintuan na yan? Diamond. Tinawag kita dahil tatanungin kita kung nakapagdesisyon ka ng umalim sa pananampalataya namin. Gagawin kitang reyna. Pastor Apolinario, hindi pa ako nakapagdesisyon. Bibigyan kita hanggang bukas. Huwag mong sayangin ang pagkakataong ito, Punyang. Marami na akong natulungan. Marami na akong pinag-aral. Pinapatayuan ko pa ng bahay. O ano? Hihintayin ko ang desisyon mo hanggang bukas. Sige. Bye. Pinatay na. Ano kayang gagawin ko kung sasali ako sa kanila? Maiiwanan ko na si Karyong.
nako, naninibago ako ngayon. Wala na yung mga marites dito sa harap ng tindahan namin. Mag-iisang linggo na. Nakapag-isip-isip na yata silang mabuti. O kaya, umangalib na sila sa itinayo ni Pastor Apolinario na pananampalataya. Ayon kasi sa naririnig ko na pinag-uusapan nila, maganda raw ang umalib doon. Dahil kung may umapiraw sa mga miyembro nila, uutusan nila yung angels of death nila. Ay nako, nakakatakot. Carolina, pabili nga ng pasador yung dating brand ko. Ay nako, Veronica, nakakatawa kayong dalawa ni Pining. Ha? Bakit naman? Ano bang nakakatawa sa aming dalawa? Abay, tuwing pupunta kayo rito sa tindahan ko, ay pareho kayo na binibili. Nakakatawa ba yon ang sabihin mo na iinggit ka dahil hindi ka dinanat na ng banang dalaw? Ay nako, hindi ako nang iinggit dyan ano. Buti nga ito dahil wala akong problema, hindi tulad ninyo na kapag dinatnan kayo, ay nako, ang dami-dami niyong tinatakpal dyan sa harap. Mabuti pa, ipatahi mo na yan para wala nang tumagas. Ay naku, alam mo, Oh. pag ipapatahi ko to, mawawala ng kaligayahan si Cap. Ay, si Rodolph pala. Ay, nako. Kala mo hindi ko alam, ha? Oy, siya nga pala. Wala ka bang napapansin? Sa ating kapaligiran? Ha? Parang kanta yun. Meron! Kay dumi na ng hangin, pati ang ilog natin. Nako! Kanta na naman yung sinasabi mo. Para kang si Upong. Ang ibig kong sabihin, hindi mo ba napapansin? Na wala na yung mga marites dito sa harapan ng tindahan. Oo nga no, wala Oh. akong naririnig. Tingnan mo? Naku, Darwina, kailangan maghanda na tayo. Ha? Bakit naman tayo maghahanda? Anong paghahandaan natin? Ha? Ay, nako. Matagal pa yung New Year, ano? Nako, alam mo, Aga ang pa? ibig kong sabihin, baka sinyalis na yan na totoo ang sinabi ni Pastor Apolinario tungkol sa angels of death. Ha? Veronica! Ayan na. Siya mo rin na pare Asyong. Kailangan uminit ang ating katawan para kondisyon ang utak natin na mag-isip. Kung paano natin sasabutahin ang proyektong pangkabuhayan nila. Alam mo pare, kanina pa tumalabang alak sa akin Pero wala akong maisip. Ayaw pa rin mandalang utak ko ngayon. Kung sa computer naghahang pare. Nako, mahirap yan pare. Baka makurap lahat ng files ng utak mo. Nako, delikado. Mawawala lahat ng memorya mo. Hindi. Ayaw kong makulap ang memorya ko, pare. Ako pare, malapit nang maghang ang utak ko. Pare, may naisip na ako, pare. Meron ako Gumagana ng utak mo pare. Akala ko napasukan ng virus. Sige, ano yung naisipan mong paraan para masabutahin natin sila? Ano pare? Pare, utusan natin sila, Buyan Bunyeng. Palagyan natin ang laso ng mga ginagawa nila puto. Ano? Pare?
Benito, narinig mo ba yung narinig ko? Isipin naman dahil hindi ako bingi. Malinaw na malinaw ang pandinig ko, Ombreng. Ay, delikado ito, Benito. Ha? Masisira ang pangkabuhayan ng mga kabarangay natin. Kung magtatagumpay sila Kagawad Dasyong at Kagawad Alhom, Ano bang ginagawa natin dito? Tayo na. At mag-report na tayo kay Kapitan para malaman niya kagad ang masamang binabalak nila Kagawad Dasyong at Kagawad Adong. ay sige, Benito. Halika na. Mag-report na tayo kay Kapitan! Ay, Abreng! Abreng! Bakit mo ko iniwan dito? Abreng! Hintay mo ako! Naku, visit ka talaga, Abreng. Paipal kang talaga. Gusto niya mauna kaysa sa akin para siya ang purihin ni Kapitan. Ha? Teka, tama. Wala si Kapitan doon sa barangay hall. Ha? Wala siya ngayon doon, tiyak. Doon siya sa kooperatiba. Doon sa gawa ng puto. Doon ako pupunta. Malas mo, Ambring. Hindi ako pupunta dyan sa barangay hall dahil wala dyan si Kapitan. Kap, kay daling lumaki ang gawaan ng puto. Naku, nakilala ka agad ang gawaan ng puto sa atin. Oo nga eh. Ang ganda talaga ng naisipan nating pangkabuhayan na ito. Malaki ang may tutulong sa mga kabarangay natin. Ang daming nag-a-apply na magtrabaho dito. Pati si Insyang. Tinanggap niyo ba si Aling Insyang, Kap? Kung ako ang magdidesisyon, talagang ayaw kong tanggapin dito ang matandang yaw. Wala akong tiwala sa kanya eh. Yun naman pala eh. Sinong tumanggap sa kanya? Yung presidente ng kooperatiba, nanay ni Ira Reside. Ganun ba? Wow. Sana hindi niya gawin dito yung dating ginagawa niya. Sana Pineng. Kundi kahit babae yan, papatayin ko siya. Kapitan! Kapitan! Nakaw, Benito. Buisit ka. Laging nakakabiglang taong ito. May sakit na nga ako sa puso Binibigla mo ako lagi. Ano kaya sasabihin mo? Ano? Kapitan, Kapitan, may sasabihin ako sa'yo. Ano ang sasabihin mo? Itatanong mo naman kung kailan ang honorarium. Nakaw, matagal pa, Benito. Hindi yan ang sasabihin ko, Kap. Hindi yan. Ano ba yung sasabihin mo? Sabihin mo na. Huwag mo akong bitinin. Kap, narinig ko na may masamang plano sila Kagawad Dasyong at Kagawad Adong sa pagturi ng puto. Masamang Kapitan. Ganun ba? Lalagyan lang pala ng laso ng mga puto. Akala ko kung... ano? Lalagyan ng laso ng mga ginagawang puta. Oo, Kap. Kailangan na mabantayan mo silang mabuti. Baka makalusot sila at malagyan ng lason ang mga ginagawang puto. Bakit ako ang magbabantay? Ha? Kayo ni Ambreng ang magbantay. At kapag nagtagumpay sila, kayo ang sisisihin ko. Kapitan! Galing mo pala pag-repack ng puto, Aling Insya nga. Parang sanay na sanay ka na pag-repack. Siguro, makapagtrabaho ka na sa paggawa ng puto. Ano? Oo. Dati akong repacker sa isang sikat na faktorya ng kede. Kaya lang minalas ako dahil natanggal ako. Ay, ganun ba? Kaya pala, ang galing-galing mong mag-repack. Oo nga Kaya pakituro ng mga repacker dito, para bumili silang katulad mo. Huwag ka mag-alala. Dadagdagan ang sweldo mo. Ay, ganun ba? Ay, sige.
Kapag may oras, tuturuan ko sila. Sige, alingin siya nga. May iwan kita rito. Titignan ko ang mga trabador. Yung ibang repacker, titignan ko sila. Ay, oo! Nakalipagan, tingnan mo pare. Ayan na ang supervisor. Sasamantalahin kong ihalo sa niluluto nilang puto ang kimikal na ibinigay ni Kagawad Asyong sa akin. Ay, lalapit na ako sa lutuan ng puto. Ngayon, May kulang. ilalagay ko na. Kunin yung mabuti ng Hey, lalagyan. ay, nagtagumpay ako. Nailagay ko na ang chemical. Nailagay ko na. Ano kaya ang kemikal ang nilagay ni Aling Insyang sa nilulutong puto? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Angels of Death sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdam, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, Technical Supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines!